Sa videong ito ay ating ilalantad ang koneksyon ng Project Bluebeam, ng NASA, ng CERN at ng Antikristo at ang pagbangon ng God's Influencer. At kung paano ipatutupad ng Roma ang New World Order. Pagkatapos ninyong mapanood ang videong ito, maaari po bang pakisulat ang inyong komento sa comment section tungkol sa mga bagay na ito. At maaari po bang pakilike at pakishare at pakisubscribe ang channel na ito ng VTD Media Ministry bago tayo magpatuloy. Kaibigan, ito ang napapanahong update sa mga propesiya ng Biblia. Sa pamamagitan ng dalawang malaking pagkakamali na ito ang immortalidad ng kaluluwa at ang kasagraduan ng araw ng linggo ay dadalhin ni Satanas ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga panlilinlang. Nagaya ng dati ay kanyang ilalatag ang pundasyon ng espiritismo at sa huli ay lilika ng isang bigkis ng pakikiramay sa Roma. Ang protestanting bansa ng Estados Unidos ng Amerika ay siyang nangunguna sa pag-unat ng kanilang mga kamay patawid ng Golfo upang hawakan ang kamay ng espiritismo. Aabot sila sa kailaliman upang magkakapit kamay sa kapangyarihang Romano. Ang immortalidad ng kaluluwa, ang espiritismo at mistisismo ay naglalatag ng pundasyon ng kabanalan para sa araw ng linggo bilang tatak ng hayop. Habang papalapit na ang panahon ay magkakaroon ng mas malaking panlabas na parada ng natatagong kapangyarihan ng mga natatagong mga Diyos at magpapakita ng kanilang mga sarili bago ang katapusan ng mundo. Ang paganong mga Diyos ay magpapakita ng kanilang mga sarili, si Muhammad, si Krishna, ang mga Greek gods, aliens na ginawa ng NASA, at huhulaan ng mga Hollywood programming sa pamamagitan ng mga pelikula. Tinawag ng Panginoon ang kanyang mga tao upang ihayag ang kasalanan ng tao ng kasalanan at ito ang sistema ng kapapahan sa Roma. Dahil siya ay konektado sa demonic apparition at sa mga paganong mga Diyos na dumarating upang linlangin ang mundo sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagsamba sa linggo bilang tatak ng hayop. Ang Project Blue ay isang conspiracy theory, ay inangkin na ang NASA ay may mga lihim na plano upang lumika ng New World Order. Mga nakakatakot na tanawin ng isang supernatural na nilalang ay malapit ng mahayag sa langit bilang tanda ng kapangyarihan, mga himala na ginagawa ng Diablo. Gagawin ni Satanas ang kanyang bahagi upang magbigay ng inspirasyon sa mga tao bilang kanyang ahensya. Ang Vatican, CERN, NASA, United Nations at ang apostatang protestantismo, Project Bluebeam ay gagawin nila ang kanilang mga bahagi para dito sa malaking panlilinlang. Bilang crowning act sa dakilang drama ng panlilinlang, si Satanas ay magpapakita bilang si Kristo at kapag nangyari ito, ang nalinlang na mundo ay kanilang sasabihin, si Kristo ay dumating, si Kristo ay dumating. Sila ay yuyukod sa kanya, ngunit si Satanas na nagpapanggap bilang Kristo ay kanyang sasabihin na ang linggo ay siyang banal na araw ng Diyos. Sa ika-17 ng Mayo, isang balita mula sa NBCnews.com na sinasabi na ang estatwa ay lumuluhan ng dugo na pangitain ni Birhen Maria. Ang Vatican ay may bagong payo dahil dito sa isang supernatural na kababalaghan.
Ngunit gaya ng nabanggit ko sa aking nakaraang video na ang Maria sa Biblia ay patay at nasa mga libingan. Noong ika-16 ng Mayo 2024, ang araw na bago nila gawin ang pagbabago ng mga lituntunin para sa mga supernatural na phenomena, ang pinuno ng NASA ay dumating sa Vatican. Na tinatalakay ang space sa Vatican ay sinasabi na habang umiikot ako sa mundo ay hindi ako nakakakita ng mga dibisyon ng lahi. Sinabi pa ni Senador Nelson na ang espasyo ay may espesyal na kapangyarihan upang pag-isahin tayong lahat. Ngunit siya rin ay naniniwala na si Pope Francis ay may hawak nitong kakaibang kapasidad. Sinabi rin ni dating Pangulong Reagan na ang pananakop ng mga aliens ay maaring mapag-isa ang mga bansa sa mundo. Of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? Bakit ang dating Pangulo ay gumawa ng ganitong mga pahayag? Narito ang sagot, dahil itinatanim niya ang mga buto sa isipan ng mga tao, mga kaalaman tungkol sa mga aliens, espiritismo sa United Nations. Ito ang dahilan kung bakit noong 2021 ang NASA ay kumuha ng 24 na mga theologians na upang pag-aralan ang mga reaksyon ng tao para sa mga aliens. At gumawa sila ng predictive programming sa pamamagitan ng mga pelikula para ikondisyon ng mga tao tungkol sa espiritismo at mga aliens na upang kanilang tatanggapin kapag dumating ang mga ito. Ayon sa TheHill.com, ang NASA ay gumagamit ng mga relihiyosong eksperto para hulaan kung ano ang maaring maging reaksyon ng mga tao sa mga aliens. Nakalink ang NASA sa Papa ng Roma. Ayon sa aklat na The Great Controversy na nabasa natin kanina, na ang mga paganong mga Diyos ay magpapakita ng kanilang mga sarili at kapangyarihan. Ang mga iba't ibang mga aliens, ang mga demonyong Diyos at satanic na mga aparisyon ay mysticism. Ito ang mga katang-isip, si Semiramis, Hercules, si Zeus at ang mga patay na santo. Kaya noong May 25, isang batang Italyano na ang palayaw ay God's influencer ay nakatakdang maging kauna-unahang millennial na santo ng simbahang Katoliko ayon sa CNN.com. Pansinin mo mga mahal kong kaibigan, sa simbahang Katoliko, upang ikaw ay maging isang santo, kailangan mong maging patay at gumagawa ka ng mga himala habang ikaw ay nasa mga libingan. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. Ang mga patay ay hindi naaalala ang Diyos. Ang patay ay walang alaala. Ang necromancy ay isang proseso ng mahika na kinasasangkutan ng pakikipag-ugnayan sa patay na tinatawag ang kanilang mga espiritu bilang mga aparisyon. Ang mga pangitain na ang layunin ay para sa panghuhula, ito ay kinukundina ng Biblia. Ayon sa dailymail.com.uk, ang batang lalaki na nagmula sa London ay magiging unang millennial na santo matapos na ito ay gumawa ng mga himala mula sa libingan na tinawag na the God's influencer na si Carlo Acutis na namatay sa leukemia noong 2006 ay na-canonize ng Papa para sa pagligtas sa biktima ng mga dinudugong mga utak at mga batang may critical na karamdaman. Marami sa mga protestante ay nagsasabi, hindi kami naniniwala sa mga patay na santo. Ngunit, sasabihin nila, oo, ang aming mga mahal sa buhay ay nasa mga libingan. Ngunit binabantayan nila kami dahil ang kanilang mga kaluluwa ay immortal. Parihong panlilin lang mula sa Papa ng Roma na hahantong sa pagiging banal ng linggo. Sa The Great Controversy, ang mga papista, protestante at ang mundo ay tatanggapin ang ganitong anyo ng kabanalan na walang kapangyarihang makikita nila sa pagkakaisang ito, ang ingranding kilusan para sa pagbabago ng mundo. Ang panlilinlang at ang paghuhuwad ng mga himala ay magiging napakahusay, kaibigan, at darating ang napakalaking tsunami ng mistisismo. Mayroon ka bang hindi natitinag na pananampalataya mula sa katotohanan ng salita ng Diyos? Mayroon ka bang matatag na pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus?
Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Magpasya ka ngayon, kaibigan. Hanggang sa muli, ito po si Elder Vincent Nepomuceno na nagsasabing patuloy lang tayo na mag-aaral ng katotohanan mula sa Biblia dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo mula sa iyong mga kasalanan.